Good afternoon, hindi na kami papakilala kasi kami naman ay inyong kilala na. Grab namin yung pagkakataon kasi ito ang topic kasi rito ay first fruit. Yan. Unang bunga. Kasi ako ay, alam niyo naman na matagal ako sa Iglesia ni Cristo. Sanay ako sa pagpapasalamat. Sa Iglesia ni Cristo kasi may isang taon kami na pag-iipon noon. Iniipon namin, di ba nagpasalamat kami, pagkatapos ng pasalamat, iipunin uli namin yon. Iipunin namin yon. Kahit pa niyan, piso, 5 piso, 2 piso, iipunin. Para sa loob ng isang taon, pagdating ng pasasalamat, meron ulit kaming iaalay at ipagpapasalamat. So, di ba, napakaganda ng ginagawa namin mga sa Focus Programs, meron tayong mga tithes. Tithes. Minsan, ito totoo lang ito kasi minsan, tinatamad ang kasabi na mag-tithes. Sasabihin ko sa inyo, totoo. Kasi, tayo na may magkakapatid dito. Magkano ang presyo ng sigarilyo? Ngayon, 8 piso. Sa totoo lang po yun. Kung makakalimang 10 ka, sa maghapon is 80 pesos po yan. Ngayon, yung ibibigay natin sa chapter, by chapter, assembly, kung iipunin mo yun, binili mo nun, wala naman tayo pakalamdam, issue yan. Ibig kong sabihin dito, dapat, hindi po pinangihinayangan yung pagbibigay ng tithes sa lahat po ng kasapit. Yan. Kaya po tayo may mga financial stewardship na inaatinan. Paalala lang po yan para alam po natin kung paano tayo magbibigay. Since year 2000, nagtatides kami mag-asawa sa Corpus for Christ. Hindi namin pinangihinayangan ang pagbabalik kay Lord. Diba? Kaya po yung ako ang nag-share kasi na ito ay first fruit. Magbibigay tayo ng ayon sa ating kalooban. Gaya ng ginawa ng isang balo. Binigay niya lahat, wala nang natira. Sa kabila, siya ay kinalugdan ng ating Panginoon. Dahil halos, nung panahon yun, pag ikaw ay balo, ikaw na yung pinakamahirap. Ikaw yung pinakaaba. Siya, binigay niya lahat. Inialay niya. Sa bandang muli, sinabi ng Panginoon, kinalugdan siya dahil kung ano yung nasa kanya, binigay niya lahat. So, ganun po tayo. Magkaroon po tayo ng pag-iimpok para sa ating mga tithes. Okay, pinaliwanag ko lang po yung ibig sabihin ng ating first group. Sa amin po naman, siguro naman yung mga himala ng Panginoon ay hindi naman na po naliligid sa ating lahat. Lahat po tayo nakatanggap ng himala ng Panginoon. Ako, ilang beses na akong nagkasakit sa bato. Sabi ng doktor, ipa-opera mo, masisira na yung kidney mo. Ito pa naman ako, mataba pa naman. Hindi ko pinapa-opera. Nung last time, lumiit na. Ibig sabihin, yung biyaya na pa yung dyan. Alam niyo, during nung way back 2001, nagsiselfie kami na Brother Errol ni Brother Ned. Nang panahon na yan, may sakit ako sa kidney stone. Talagang hirap na akong umihi. Pero alam niyo, guys, tumutugtog ako sa CLP namin sa San Jose. Kami ni Brother Ben. Kahit na pagkagawin, hindi na ako makatulog. Kasi ang sakit umihi. Talagang masakit na. Alam mo, si Brother Errol, pumupunta yan sila sa amin. I-pray over ako nila ng aming team. Kasi ang dami namin sa team. Noong panahon na yon, 7 kaming household head na facilitator. Pumupunta sila sa aming malihit na tahanan sa istasyon at ako ay kanilang ipini-pray over para gumaling ako.
Diretso lang, sir ako lang sir, tumutugtog, kumakanta, kahit na masakit na. Hindi ako nagreklamo, Lord, hindi ko na yata kaya. Facilitator ako. Tapos kami pa music minister ni Brother Well. Hindi ako nagreklamo, Lord, hindi ko na yata kaya. Sabi, Lord, kaya mo yan. Ito yung himala. Nung gabi na hindi ko na kaya talaga nun eh. Sabi ko, Mami, hindi ka. Nag-rosary kami. Nag-rosary kasi kasama namin yung dalawa naming anak na maliit. Si John at si JD. Rosary kami, time din. Mama Mary, tulungan mo ako. Sana gumaling na ako. Umiiyak ako habang ako naglilid ng prayer. Ako naglilid ng prayer. Dahil tayo mga lalaki dapat talaga naglilid. Umiiyak ako. Alam mo yung himala? Nung ako kasi umiihi ako sa tabo. Sabi kasi ng doktor, umiihi ka sa tabo, tingnan mo kung may lalabas na bato. Pagkatapos ng mag-rosary, sumakit ang balakang ko, hindi ako makakilos. Mami, pakikuha yung tabo. Pag binisan ng tabo, nag-uwi ako. Hirap na hirap ako, biglang pwersa ko, may lumakatok. May lumabas na kalahati ng kidney stone na malaki sa maes. Malaki na sa maes. Almost 1 centimeter. Binaak. Pagka ihi ko, ayun. Sabi ko, Mami, umiyak ako sa asawa ko. During the time ito, Mami, ito na yung biyaya ng Panginoon sa akin. Bakit? Ito, lumabas yung kalahati ng kidney stone ko. Tinignan ni Mami, o nga. Inano ni Mami, binabot niya. Tinignan natin. Kinabukasan, maganda-ganda lang pakiramdam ko, nakatulog ako nung gabi na yun. Kinabukasan, nagwiwi uli ako. Lumabas uli yung kalahati. Diba? Palagpakan mo natin ang Panginoon. Gaano kalaki yung himala na binigay ng Panginoon na gusto na akong baakin during that time. Babaakin na daw. Gusto na nilang baakin hanggang ngayon. Hindi ako pumapalag ng baakin. Yun yung himala. Yun yung himala. Kasi yung prayer nanggagaling dito, hindi dito. Hindi lang po ano yung masabi. Kailangan talaga. Nakikipag-usap tayo kay Lord. Lord, nandito ako. Makasalanan akong tao. Marami akong kasalanan. Pero alam ko na ako'y pagagalingin mo dahil mahal mo ako. Ganun ako pray. Malalim. So, yun yung biyaya ng Panginoon at himala ng bigay sa akin yung panahon na ito. Isa pa, nung ako kasi ay mag-CLP, graduate, isa lamang ang hiniling ko sa gift of the Holy Spirit, yung gift of healing. Kasi nung panahon na yun, yung anak ko ay may asthma bronchitis, si Jonathan. So, basta every month, dinadala namin sa ospital, gumagastos kami para siya ay gumaling. Sakot nun, kaya nung ako'y mabaptize, talagang hiniling ko ang gift of healing. Kaya, binigay naman ng Panginoon, at kahit na masama paramdam ko at masama paramdam ng anak ko, pinipray ko siya at hindi na po siya na-atake ng mga panahon ngayon. Gumaling na at hanggang ngayon hindi na po bumalik ang kanyang sakit na asthma. Napakaraming siya. So tuloy-tuloy lang kami nag-serve. Nag-serve si Mami at naman. Hanggang ngayon nag-serve kami after 24 years. Nandito pa rin. May mga balakid, may mga minsan nanghihina rin ako. Pero kung ang asawa ko ay naging mahina rin, wala na rin naman kami. Ibig sabihin, nanghihina ako, siya naman yung nagpapalakas sa akin. No? Yung biyaya ng Panginoon, binigay sa amin, yung pagpapalaki namin sa mga anak namin. Hindi po sabihin nyo may anak kayong maliit. Kami po nag-graduate,
Sa Corpus for Christ, maliit pa po ang dalawa kong anak. Si Jonathan at si JJ. Pero pagka-graduate namin, pinag-aagawan ako ng unit. Nagpa-practice kami ng gitara kada unit. Dalawang unit ko sinasamahan. Kasama ko ang aking mga anak. Nag-facilitator ako, kita yun ni na Brother Aaron. Kasama ko ang aking mga anak. Nagpi-prayer meeting kami, umulan, umaraw, man. Kasama ko mga anak ko, kasi hindi ko naman pwedeng iwanan. Lumalaki sila, nakikita nila yung gawain. Kaya siguro, binayaan kami ng Lord na mabuting mga anak na nagbigay sa amin ng maayos na pagsasama at buhay. So, yun lang po yung aking masasabi. At si Mami, kung may maidadagdag po, ikaw Mami. Okay na raw po. Yun lang po ang share namin dahil nasa first. Thank you po. Okay, brother. Tunay nga napakabuti ng Panginoon. Amen? So, lahat po tayo talagang